Yo, what's up mga tropa pips? Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello po sa lahat ng ating mga manonood ngayon. Hello po. At magandang hapon. Shoutout pala kay Ate Virgie Badjola, kay Kuya Odi Lennon. Kuya Odi Lennon, na-receive mo na ba yung napanalunang load? Naisa na daw po. Shoutout kay Ate Joy and Mike Smith. Ayan, hello po. Ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa nangyaring baha dyan po sa Cebu City. Actually, hindi lang Cebu, pati po sa Negros Oriental, nakita natin yung Canlaon. Ako, grabe din po ang mga tipak ng bato doon. Gakotse, ang laki talagang rumagasa po sa kalsada. Ngayon po, nag-inspection po kasi ang ICI sa Davao City. Ngayon, may nagtanong po, bakit daw po sa Davao nag-i-inspection nandoon daw po ang baha sa Cebu. Eto, pakinggan po natin ang tanong. Sa Cebu po yung baha. Okay. Comment lang po ninyo na sinasabi nila na bakit dito sa Davao nag-investigate na sa Cebu po yung baha. Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation doon. So it will also come yung sa Visayas, specifically sa Cebu. As of now is parang wrong timing naman kung ngayon tayo pupunta. But definitely may mga team na nakatoka doon to include Region 8, Region 2, Region 1, of course yung 4B and 4A and 5. Ayun. So, etong si Azurin, maganda naman yung sagot niya dahil nga wrong timing naman talaga kung pupunta sila ngayon ng Cebu. Ongoing ang rescue, retrieval at lahat ng mga relief operations doon ay nangyayari po ngayon. Kaya, napaka wrong timing kung doon po pupunta sa Cebu ang ICI. At wag kayong mag-alala mga taga DDS. Huwag kayong mag-alala kasi ngayon na si Gobernadora Pambaric 4 na ang nagsiwalat na mostly ng mga flood control project since 2019 ay mga ghost at irregular, may irregularities. At yung iba naman ay substandard, wag po kayo mag-alala at mahuhukay po lahat ng mga anomalya na yan na nagsimula pa noong administrasyon ni Digong. Ito yung katotohanan na hindi po maitatago ang mga nangyaring pagnanakaw sa Kabanambayan noong panahon ni Digong. Bakit? Katulad niyan, kalikasan na po ang gumawa ng paraan para mabuking ng ating taong bayan na ang mga proyekto ni Digong doon sa Davao ay walang kwenta. Hindi maayos, substandard. Naku, meron nga ako nakita isang flood control project daw yun nilimas Nawala Nawala yung flood control project, tinangay ng baha. So imagine niyo po kung gaano karupok yung flood control project na gawa ni Digong. Ngayon, bakit ba tinataboy nitong mga DDS ang nag-iimbestiga na ICI? Kasi ang sabi nga po bakit daw po doon nagtitingin sa ICI? Doon nagtitingin ng ICI sa Davao City. Bakit ba ayaw ninyong maimbestigahan ng Davao City? Sabi nga nitong si Pulong, pumunta daw po sa Davao at wala naman daw baha sa Davao. wala daw gumuguho na flood control project sa Davao. Davao City. Pero alam natin na meron at alam natin na talagang napapahiya po ngayon ng mga DDS dahil nga natuklasan po ng ICI, natuklasan po mismo ng ICI na meron pong flood control project doon. 8 buwan pa lang ginagawa, natipak na. So far, now
naka-inspect na kami ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to. And nakita natin nga na in less than 2 years, medyo nasira kaagad dito yung agad ng erosion. So I think we have to review yung kontrata para sa ma-determine kung ano pwede nating gagawin na sanction sa mga contractor as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project. Ayun, kita nyo mismong si Azurin ang nakakita na dalawang 2023 pa lang nagawa, tapos after 8 months bumagyo o lumakas ang ulan, may nagkaroon ng baha sa Davao, nasipak na. So maliwanag meron po talagang hindi maayos na flood control project doon sa Davao City. Bukod pa yung yung sementeryo nitong November 1 baha. Bukod pa yon. Talaga pong marami pong makikita diyan sa Davao City na mga palpak na proyekto. Idagdag pa natin tong balita ng bilyonaryo. Issue ng flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Ang ilan daw sa mga ito, doble ang pondo para sa magkaibang kontraktor. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Nako. Umabot na rin ang umano'y anomalya ng flood control project sa Davao City. Ibinunyag ngayon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may 121 kontrata na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos at 80 kontrata rin na may halagang 4.35 billion pesos ang may indikasyon daw ng katiwalian. Ipinatupad daw ito sa kahabaan ng Davao River at Matina River mula 2019 hanggang 2022. Sabi ni Tino, nakita raw nila sa kanilang pagsusuri ang malinaw na pattern ng irregularidad ng mga proyekto gaya ng ghost projects, dobleng pondo, pagbabago ng lokasyon, overpricing at mga kontratang walang sapat na detalye. Natuklasan din nila sa kanilang investigasyon na sa 121 proyekto, 79 dito na may halagang 4.7 billion pesos ay mga congressional insertions sa National Expenditure Program o NEP. Ang mga nasabing proyekto ay ipinatupad sa unang distrito ng Davao City na kinakatawan ni Congressman Paulo Duterte. Nako! Basically, nakikita po natin na sa pagsusuri ng mga flood control projects sa Davao at partial pa lamang ito, merong mga nakababahalang indikasyon na hindi regular, no? At maaaring merong possible ghost projects, maaaring clearly merong overpricing, no? At iba pang mga tipo ng anomalya. Sa mga nasabing proyekto, 5 klase ang nakitang red flag ng mambabatas. Ang total overlap ng 2 kontrata na may halagang 135.14 million pesos ay parehong sakop na bahagi ng ilog. Isa noong 2019, isa noong 2020. Nako, Sinundan booking. ito ng pagkakaroon ng proyektong double funding o 2 kontrata na may halagang higit 115 million pesos na iginawad sa magkaibang contractor para sa parehong lokasyon ng proyekto. May change location at short-changing kung saan 9 na kontrata na nagkakahalaga ng 484.4 million pesos ang ipinatupad sa ibang lokasyon na hindi nakasaad sa General Appropriations Act o GAA at mas kaunting bahagi ng proyekto ang naisagawa. Nako! Contracts without details o wala raw mga detalye, lokasyon o haba ng proyekto ang 62 kontrata na umaabot sa 3.44 billion pesos. Bukod pa rito ang 10 kontrata na hindi raw nakasaad sa GAA na may halagang 2.65 billion pesos. Nako! Sa Matina River na 26 sa 28 na proyekto na nagkakahalaga naman ng 1.70 billion pesos ang may natuklasang irregularidad dahil sa paulit-ulit na lumitaw na kontraktor sa mga questionabling proyekto. Isa rito ang Relly Construction and Supply Incorporated na humawak ng 5 kontrata sa halagang 400.85 million pesos. Ang Legacy Construction Corporation na may 7 kontrata
na may halagang 350.99 million pesos. Gayon din ang Abo Construction na may 8 kontrata at may halagang 321.30 million pesos. Ayon pa kay Tino, pati ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega Construction na parehong kilalang pagmamay-ari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya at ang Alfredo Builders ng half-brother ni Senador Bongo ay kasama raw sa joint venture ng Relly Construction at Genesis 88 na pagmamay-ari ni Glenn Escandor. Patay. Ang Genesis 88 ni Escandor ay nag-ambag umano sa kampanya ni Vice President Sara noong 2022. Maghahain ng resolusyon si Tino sa Kamara para imbestigahan ang mga nabanggit na umano'y maanumalyang proyekto sa Davao City. Hinikayat din niya ang COA, ICI at ang Ombudsman na silipin at magsagawa ng sariling investigasyon ukol dito. Para sa agenda, Nako. Mavic Trinidad, Abante. Parang naiisip na natin kung bakit pinipigilan nila, kino-question, o parang ginugulo ang investigasyon doon po sa Davao City ng ICI kasi marami palang mabubuking ang ICI. Diba? Ayan na nga ba, yan na nga ba yung sinasabi natin Kasi alam niyo, mayroon ako isang nakitang video sa ka-post nakita ko. May ginugupit po na rock netting. Itong taga DPWH at meron pang isa si Magalong naman nasa video. Parang may kinukuha doon sa may rock netting na project sa may Davao. Ngayon, yung pong nag-post, sabi, wala ikang makitang sira kaya daw po ginugupit yung rock netting. Ngayon, ito pong pag-iimbestiga na to, syempre, hindi naman pwedeng pupunta ka doon, titingin ka lang. Mukhang okay naman, di ba? Parang okay lang, nakita na namin, okay naman. Hindi pwedeng ganon. Talagang bubusisiin mo yan at titignan yung mga materyales. Ginupit yung materyales, kinuha yung ilang parte ng nung rock netting, pati yung parang alambre, na pag ganon-ganon. Titignan yun kung yun ba'y pasado sa standard ng DPWH para sa rock netting. Alam niyo po, marami pong issue dyan sa rock netting na yun kahit nga doon sa Benguet, di ba, may issue kay Eric Yap ng Benguet na kasangkot daw po sa mga rock netting anomaly, na yung rock netting parang ang presyo lang, parang nasa 5,000 lang, pero pinapatungan, umaabot hanggang 25,000 kada isang metro kwadrado. Pero inyo from 5,000 ginagawan 25,000. Kaya po talagang etong ICI, nililibot naman buong Pilipinas ay nagpupunta doon sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Ngayon, yung bagyo kasi sa Cebu City, parang ang gusto ng mga DDS, doon kayo pumunta. Dito na nga natin napanood itong video ng bilyonaryo. Ang daming na diskubre nitong si Antonio Tino ng ano ba pangalan nitong ACT Teacher Party List. 'Di ba? Ang dami niya na diskubre. Ito, syempre, etong si Baste Duterte at si Pulong kasi mga mga maraming mga kuda patungkol sa kung ano-anong mga palusot sa mga nangyayaring korupsyon sa Davao City. Hindi naman syempre sila hindi sila papayag na ang kanilang pinakamamahal na syudad mabilang sa mga maraming korupsyon. Pero alam niyo po, katulad niyan, merong nasirang flood control project sa Davao City. News blackout. Never pong binalita yan. Yung pinakita ng mga news media outlet na merong natibag na flood control project doon sa Matina River, hindi nila pinakita yan. Hindi nila binalita yan. Hanggang sa ICI na po ang nagpunta. At, eto pa matindi. Mga taga Davao na mismo ang nagsusumbong doon sa sumbong mo sa Pangulo website. Kaya pinuntahan po ng ICI yan dahil po sa sumbong ng mga taong bayan.
taong bayan na mismo ng Davao City ang nagsusumbong sa mga nakikita nilang mali na flood control project, maanomalya. Yung rock netting, tapos yung doon po sa dike na natibag noong 2023 lang natapos, after 8 months, sira na. Diba? So, kaya pala, tinutulak nila at parang dinidistract nila eh. Parang, bakit tinuunan nyo rito? Hindi nyo unahin yung Cebu. Wait lang kayo, ang Cebu na booking na. Mismong si Pambari 4 na ang nagsiwalat ng maanomalya na flood control project sa Cebu. Abay, kapag nasa Cebu na ang investigasyon naman ng ICI, baka naman itulak nyo ang ICI at sabihin ninyo, ba't kayo nagpunta dito sa Cebu? Bakit dito kayo nag-iimbestiga? Merong bagyong paparating sa Luzon. Baka sabihin na naman, ba't nandito kayo sa Cebu? Inuuna nyo yung Cebu. Doon kayo sa Luzon, may doon, may bagyo doon. Ito yung sabi ni Governor. So all of the flood control Governor Pambari 4 na to substandard, Karen. So all of the flood control projects are either coast or substandard in Cebu province. Yes, Karen. Wow, okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right, okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. I'm just here, just over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July, when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019, yeah. So, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, all right. Ano po ba, 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. Okay. Ayun na. 2019. Di ba? Malawakang corruption po kasi ang pinatupad ni Digong sa ating bansa nung siya'y naging presidente. Ngayon, ito yung paraan ng Panginoon para ilabas ang katotohanan. Ito yung nakikita ko. Hindi makita sa Cebu yung mga proyektong palpak. Ano ginawa ng kalikasan? Siya na mismo ang nagbuko. Binaha niya yung lugar, o ngayon nakita na. Grabe ang korupsyon na nangyari since 2019 sa Cebu. Panahon ni Digong. Dito din sa Davao City, nakita din, ganun din po katindi ang korupsyon. Daang bilyon-bilyon ang ginastos diyan. Imagine niyo 26 billion ang ginamit po daw na pondo sa buong Cebu province. 26 billion. Buong Cebu na po 'yon, 26 billion. Pero sa distrito ni Pulong, 3 years, 51 billion flood control funds ang ibinuhos. Imagine niyo po, tapos yan pa walang korupsyon. Dun nga sa Cebu, buong Cebu na yung buong probinsya. 26 billion ang nagasto sa flood control. Simula 2017 ba yun hanggang 2022 o 2017 to 2025. Hindi ko maano yung datos
Doon pa lang pagkumparahin natin, probinsya, isang buong probinsya, ginastusan ng 26 billion. Tapos doon sa maliit na distrito ni Pulong, in 3 years, 51 billion. Diba? Meron po talagang dyan, something. Ba't ganun kalaki ginagastos nila sa flood control project sa Davao City? Pero nitong Undas, yung mga sementeryo, lubog sa baha. Ilang malalakas na ulan ang tumatama sa Davao City, lubog sa baha. Diba? So hindi na po may kakaila ito. Kalikasan na po ang kumikilos para maipakita ang katotohanan sa mga Pilipino na ang korupsyon malala noong panahon ni Digong. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.